What a race, Chad. What a What race. a race! Oo. Yung mga nakapanood dyan, napanood nyo? Napanood nyo ba? Grabe. Zandvoort. Ganda no? I think this is Oo. probably one of the best races for the season. Talaga? Oo. Sa dami ng mga incident, tsaka out of nowhere Super out of nowhere yung mga incidents like, whoa, first lap pa lang, meron na. Right? During the Oo, start. ang ganda ng aksyon. Grabe yung first lap na yun. Lalo na sa mga taga Zandvoort. First lap pa lang, no? So, Oo. sa position ng grid, it was Piastri, followed by Norris, and then Max Verstappen, and then Hadjar. Maganda yung start ni Piastri, and then okay din naman yung start ni Norris, but it's just that si Max is naka-soft tires. Anong gamit ng dalawang McLaren? So yung dalawang McLaren, I think they were on hard tires because they were like anticipating na one-stop strategy lang yung gagawin nila for the entire race. Ayan, after several turns, I think after 3 turns yata, medyo nag-slide sa Verstappen kasi na-hit niya yung isang sandy part doon ng track and then nag-slide siya, tapos bumawi. And then after that, he took yung inside nung chicane and then dumiretso siya sa outside. Doon niya naunahan si Norris. So it was kinda electric the way he did that overtake. Oo, ang angas ng overtake kasi namuntik pa siya no? Doon sa pag-overtake niya. Pero naitawid niya. Tapos tuloy-tuloy siya sa second. Nag-wild siguro yung mga nandun sa live, ano? Grabe. Siyempre naman, kahit ako dito sa bahay na parang, oh, gising na gising yung diwa ko. So I think maganda yung strategy ng Red Bull during that race kasi they chose soft tires because they were anticipating na uulan. So by maybe lap 7 or 10, tapos yun nga, they opted for soft tires para lang ma-maximize yung speed ni Max. And then after that, kung umulan man, they'll just gonna call him in the pit and then change for the intermediate tires. So kung lahat mag-pit and then changes to intermediate tires, then okay yung gamble ng Red Bull. Pero Nakauna hindi. na si Max, kumbaga. Pero McLaren were just too fast for everyone. So that's all I can say. Kasi nabawi ni Lando yung second spot yung P2 kay Max di ba? Correct. Wala akong masasabi sa bilis ng McLaren ngayon. Kasi even during those times na may safety cars and then they have to pit, yung tires ni Max is always faster than McLaren guys. Okay. Yung McLaren guys, nag-hard tires pa rin, tapos si Max nag-medium. Even nung pangalawang safety car, nag-hard pa rin yung mga McLaren boys, and then si Max, he went for the soft. So, I don't think anyone has a chance to compete against the quickness of McLaren right now. Si Piastri na lang. 72 out of 72 laps led. Come on, Grand Slam, baby. Well, so far naman ang race, after that win, lamang si Piastri ng I think 34, 35 points na. Yeah. Diba? From I think 9 points before. Yeah. Even though lumaki ng ganun, there are still how many races remaining? Ilan pa natitirang karera? Siyam? Ilan pa ba? May 9 races pa. So kahit lumamang after Zandvoort si Piastri, dikit na dikit pa. Sobrang doable pa. Doable pa? 34 Oo, points. dami pa. Pwedeng mahabol yun. Yun nga mali nga yung mga nagpre-predict na yung McLaren daw, bibihira daw magka-mechanical failure. Ayun nga, next race, nagka-mechanical failure. Yun nga, na-jigs na nga nila yun. Kumalas ni ni Lando. Pang ilang lap na yun, medyo papalapit na yun sa dulo, ha? Papalapit na. And then he's on his push to habulin si Piastri Oo. Kahit hindi niya pa mahabol, yung points niya na makukuha for second place, mas didikit pa siya kay Piastri kahit manalo si Piastri. Pero naging bokya. Bokya. From 18 points sana kung second siya or 25 kapag nanalo siya. Kapag nanalo siya, 4 na lang sana yung lamang ni Piastri. And that is very close. Si ba? May pag-asa pa? Kung biglang magmilagro si Verstappen.
Hindi kailangan magmilagro ni Verstappen. Ang kailangan magmilagro yung kotse nila. May nabasa nga ako, sabi ng isa, mas may pag-asa pa daw si Verstappen mag-champion kung yung V-carb ang sinakyan niyang kotse. Tama, kung Racing Bull siya. Oo. Totoo ba 'yon? Mas malakas ang kotse ng Racing Bulls ngayon? To think na nagka-podium si Hadjar, I think yun na yung Exhibit 1 natin eh. Grabe, ano? 72 laps. Halos wala ding mali si Hadjar. Congratulations sa kanya pala. So, he won his first podium from, this is his rookie year. And Oo. nagbunga talaga yung pagpupursige niya kasi I'm always watching him do the practice 1 sa Red Bull car. 2024. Kapag may mga races na kasama yung F2, si Hadjar nagpa-practice yan sa F1 na car ni Checo. Just to have a feel of kung ano yung difference ng F1 versus sa F2. So baka ino-audition din nila si Hadjar noon, ano? Kaya siya pinagpa-practice dun. Yeah, and I think Checo has seen yung talent ng batang to. Okay. So, next na nangyari pa sa Zandvoort. Kawawa. Eto, kung tifosi ka, kung fan ka ng Ferrari, skip mo na lang tong video na to. Ano nangyari sa Ferrari? Sa Zandvoort, parang Dax. I'm so sorry sa mga tifosi dyan, pero it's not a good day for you guys. Natifos yung ano nyo. Natipos Kotse si nyo. Hamilton tsaka si Leclerc. Zandvoort kasi, malapit sa beach. So, there are times na yung mga sand talaga na galing sa dagat Yes. na pupunta sa track. Natatangay. Yeah. Mhm. At saka medyo windy din yung track na yun eh. So, maraming factors. There's the wind, there's the sand, tapos yung condition ng track. And then, during the race nga, si Hamilton, sa palagay ko, gumulong siya doon sa part ng white line, painted line, na basa. Mhm. So, mas madulas yun okay. kaysa sa dun sa tarmac part. So, nung gumulong yung rear tires niya dun sa white line, painted line na yun, medyo nag-spin and then nawala na siya ng control. That's why he slammed on the wall. Yung isa And- naman, nagkaroon ng incident. Si Incident. It's just an incident. Oh my goodness. Ano Leclerc. nangyari? Minalas yata siya nung may tumawid na fox. Na fox this lap. Ay. Pero sa mga tifosi, huwag mag-alala. Bakit? Parang Dax, next race, saan tayo? Next race, it will be your home turf, Monza. Monza, Italy, Forza! So the more na kailangan ayusin ni na Hamilton and then Leclerc yung race nila. May nakita ako sa IG ng F1. Next race, si Hamilton mape-penalize ata ng 5 spots sa grid. Talaga? Hindi na maganda yung qualifying ng Ferrari tapos may 5 grid penalty pa siya. Si Leclerc, ano nangyari kay Leclerc? Bakit natigil siya? Kasi nga si Hamilton nag-crash na. Then there's Out only na. one Ferrari car who's on the track. Out na. Mhm. So, pinag-pit nila si Leclerc. And then yung paglabas ni Leclerc sa pit exit, ayun, paparating si Antonelli. It was a rookie mistake for Kimi Antonelli. Oo. Pero it could have been avoided kung nakinig yung mga pit engineers ni Leclerc sa kanya. Hindi na sana sila nagsama, no? Nag-collide, yes. Yeah. So ito yung sinasabi ni Leclerc after niya mag-crash sa mga pit crew niya na this shouldn't have happened. I already told you guys that my tires are good. I don't understand why you have to call me in the pit. So yun. Wow, Kaya yun tuloy, So unlucky. So unlucky. That's why, ayun, meron siyang photoshoot dun sa taas ng sand dunes. Kita mo Nagmuni-muni. Ang gwapo.
Oo. Fiesta yung Nag-photoshoot na mga lang siya. photographers no? Oo. DNF ako. Photoshoot na lang ako dito sa beach. So, tindi talaga. Ang tindi na ng idol nyo. Charles Leclerc. Meron pa! Huwag Ayoko muna. na. Ayoko nang ituloy ito. Parang nababasa na yung brief ko eh. What a finish. Oh, So, sa mga ano dyan, So- Aston Aramco boys naman. yung mga bashers ni Lance Stroll dyan, saan kayo ngayon? Who you? Oh, saan nag-start si Lance Stroll? Who you? Of that incident sa Q1. So, yun. Anong place niya nung natapos? 7th place, Eto ba? boy. 7th place. 6 points. Let's go, Papa Lance! Pay drivers rules. Let's go, pay drivers! Get your money's worth! Tapos si Tito Nando. Maganda yung maganda yung strategy ni Alonso. He called his own strategy. Kasi nga, nasa DRS train siya na simula pa kina Ocon, kina Behrman, hanggang yun nga, kina Gasly, hindi siya maka-overtake. So sinabi ni Fernando Alonso, I'm willing to lose my position, palitan niyo yung gulong ko. And after that, I can overtake these guys. Post natin dito, Dax, yung ang ganda no, yung screenshot. Akala ko si Stroll lang ang nakapasok. Bago magkarera, may prediction ako eh. Pupuntos yung dalawang Aston. Tapos magpo-podium si Hadjar. Bolang kristal, diba? boy! Pit stop Pilipinas! Boom! Sinong may sabi yung mga newbie walang alam sa F1? O ano kayo ngayon? Oo. Sakto yung Yan ang mga prediction ni newbie. Paring Chad. Sakto-sakto, boy!